Sige, Dr. Love, paano ba dapat i-handle ng isang nanay o isang magulang ang isang anak na napakatigas ang ulo? Nasa komunikasyon yan, walang bata na talagang ipinanganak na matigas ang ulo. Ang bata parang ano yan, parang kang bumili ng computer, desktop or laptop. Garbage in, garbage out. Kung anong pinakita mo, yun ang isa sa buhay ng bata. So, kasi naputol ang komunikasyon sa inyo, liit. Naputol ang komunikasyon. Huwag mong sabihin hindi naputol ang komunikasyon. Ang bata nagko-communicate sa ibang paraan na. Nag-rebelde na siya, sabi ni Tuesday. No? So, aminin na natin kung mayroon tayong pagkukulang, doon tayo magsisimula, no, ng pagbabago. Iiwanan ko lang sa'yo. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay ganun na lang. At yun din ang ina-expect niya sa atin, sa ating mga anak. No? Inaasahan ng Diyos sa iyo na ipoforma mo ang mabuting pananampalataya ng iyong anak, pagkilala sa Diyos at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang tanong ko, maituturo mo ba sa anak mo ang pagsasabuhay mo sa salita ng Diyos? Pero may pagkakataon ay binibigay ng Diyos through face-to-face para itama ang isang napakalaking pagkakamali na magsisimulang mabago pag inamin natin ang kahinaan natin. Maraming salamat, Ate Corinne. Maraming salamat, Dr. Love. Okay, Attorney Ferrer, ito naman. Ano ang maaaring maging depensa ng isang tao na inaakusahan, para maiba naman? Ano ang depensa ni Liit sa akusasyon na siya ay isang pabayang ina? Ang magiging depensa lamang ni Ma'am Liit, no? Siyempre, ebidensya. Action will speak louder than words. Kasi puro bangayan kanina, di ba? So, ma'am, yung mga action, meaning ano yung mga ginagawa mo talaga para mapatunayan na number one, pinoprovide mo yung basic needs ng bata. Kasi child abuse is a serious crime. Pwede kang makulong at yung kinakasama mo pwede rin. Kailangan makita talaga ng lahat dito para hindi na rin kayo pinag-uusapan. Kasi kung nakikita naman nila na okay yung bata, hindi ba? Wala sana tayo dito. Tama? Ayun. Okay, so kailangan lahat ng karapatan ng bata ay masunod. Yes po. Oo, yun lang ang depensa mo. Kasi pagka nagbagyan na ng ebidensyang nananakit ka, di hindi ka lang, hindi lang negligence, kundi abuse. Abuso na sa bata at pwede kang mahabla. Thank you, Attorney Ferrer. Maraming salamat, Doc Camille. Pagdating naman sa kalusugang pangkaisipan o mental health ni Liit, paano ba ang dapat niyang gawin para ayusin ang relasyon niya sa kanyang anak? Okay, unang-una dito siguro, Liit, dapat mong intindihin kung paano nagkaganito yung anak mo. Usually po, yung dynamics ng tinatawag nating conduct disorder, nagsisimula yan dahil kasi habang pinalalaki niyo, dahil kasi sabi niyo 15 years old. So 3 years old yan, nakakaintindi na. Baka nung panahon na yon ay talagang nakaranas siya ng takot. Hindi lang sa iyo, baka dun sa kinakasama mo. Umpisa pa lang, meron na. Ang problema, dinideny mo yon. Parang sasabihin mo, hindi totoo yan. Napapansin namin dito yung tinatawag nating codependence mo dun sa kinakasama mo. Parang lahat ng, pangit sabihin pero alam mo, parang mamamatay kapag mawala yung kinakasama mo kaysa mawala yung anak mo. Nakakalungkot isipin yun. Nakakalungkot isipin na gano'n ang mangyayari. So sana maagapan. Dahil alam nyo, walang bata na nakaranas ng ganito ang sasabihin nating lalaki ng barumbado or yung talagang kriminal kung hindi pa magkakaroon ng pagkakataon na ayusin ng magulang ang pakikitungo sa anak. So sana, Liit, tignan mo maigi, makakatulong ka dito. Kung kinakailangan ng family therapy, hindi pa pwede ang family therapy yung si Kapi lang ang pupunta. Dapat kasama ka rin, pati yung kinakasama mo. Yun lang po.